Samantala mga kasama, MMDA General Manager Nicolas Torre III kinumpirmang humingi sa kanya ng tulong para sa seguridad ang kampo ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Joyce Adra. RMN Live Reports! Kinumpirma ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na dumulog sa kanya ang kampo na dating na Public Works Undersecretary Roberto Bernardo para humingi ng protective custody. Kaugnay ito na pagtetestigo na Bernardo sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Torre, October 9 pa nang nakalipas na taon dumulog sa kanya ang isang pari kung saan humarap din sa kanya si Bernardo kasama ang abogado nito at 3 anak. Gayunman hindi niya siya o hindi na siya PNP chief noon na mga panahon na iyon at floating siya kaya pinayuhan niya ang mga ito na dumulog na lamang sa Witness Protection Program ng Justice Department. October 9 pa nangyari. Last year. Ang nangyari niyan is a priest who I trust, a friend, ay humingi ng assistance sa akin na sabi niya, tulungan mo ako at meron akong isang witness dito na very vital na humihingi ng tulong ng custody. Eh wala naman akong capability, sabi niya wala siyang capability to render the assistance, to give the assistance requested. Kaya sa tingin niya, kaya ko. During the time, hindi naman ako chief PNP na. Wala akong command, wala akong resources. Wala akong otoridad na gawin. Kaya nang makita ko, ito pala si Mr. Bernardo. Parang nagulat ako. Kasama niya ang kanyang abogado at 3 anak sa meeting place. So, kasama niya si Attorney, if I remember right, Attorney Bogie Miranda. Yan. Nandun sa meeting place, kasama niya. At 3 anak niya, 2 lalaki, 1 babae. Ni anak niya iba ni Mr. Bernardo. So, ang in-advise ko sa kanila, kung natulangot ka sa buhay mo o sa safety mo, better go to the WPP kasi ang WPP talaga. Una nang inahayag na Senador Panfilo Lacson na ina-lockdown ng protective custody ni Torres si dating Yusek Bernardo. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Collantes, Adra, Tatak, RMN.